Mga kababayan, ito na ang isa sa mga balitang matagal nating hinihintay, at ngayon, realidad na. Opisyal nang dumating sa ating karagatan ang BRP Raja Lacandula, PS-21, ang pangalawang offshore patrol vessel ng Philippine Navy sa ilalim ng Raja Sulaiman class. Hindi lang ito simpleng bagong barko, simbolo ito ng tuloy-tuloy na pagbangon at modernisasyon ng ating hukbong dagat. Galing ito sa South Korea, mula sa HD Hyundai Heavy Industries, at mas impressive pa, na-deliver ito ahead of schedule. Sa panahon ngayon na tumitindi ang hamon sa West Philippine Sea, malinaw na malinaw, seryoso na ang Pilipinas sa pagpapalakas ng ating maritime defense. Sa video na ito, himayin natin ang lahat mula sa capabilities ng barko, kahalagahan nito sa AFP modernization, hanggang sa mas lumalalim na defense partnership ng Pilipinas at South Korea. Kaya siguraduhin tapusin ang video na ito, dahil maraming exciting na detalye ang pag-uusapan natin. Una sa lahat, let's give context. Noong 2022 pa, nag-sign ang Department of National Defense ng contract sa HD Hyundai Heavy Industries para sa 6 na Raja Sulaiman class o PVAS. Halos 30 billion Philippine pesos ang halaga noon, pero sulit naman dahil modernong barko ito na talagang kailangan natin. Ang unang barko, si BRP Raja Sulaiman na PS-20, ay dumating na rin earlier this year, around January o February 2026, at nakakomisyon na. Ngayon, sunod-sunod na ang dating. Ito yung patunay na seryoso tayo sa pagpapalakas ng ating fleet. Ano ba talaga ang BRP Raja Lacandula? Ito ay isang offshore patrol vessel na may displacement na around 2,400 hanggang 2,450 tons. Mahaba ito ng mga 94.4 meters, may beam na 14.3 meters, at draft na 3.7 meters. Mukha siyang malakas at matatag, perfect para sa long-range patrols. Pwede siyang mag-cruise ng 15 knots, top speed na 22 knots, at may range na hanggang 5,500 nautical miles. Ibig sabihin, kaya niyang magpatrol ng matagal nang hindi madalas mag-refuel. May endurance din siya na 30 days, kaya pwede pang magstay sa karagatan ng matagal para sa maritime security, search and rescue, o pagbabantay sa ating EEZ. Ang armament niya, may 76 mm rapid-fire naval gun mula Leonardo, OTO Malora, dalawang 30 mm Aselsan smash autocannons na remote-controlled, dalawang 12.7 mm machine guns, at pati na acoustic hailers at laser dazzlers. Ito yung first sa Philippine Navy na may non-lethal options para sa crowd control o pagpigil sa mga intruders nang hindi agad lethal. Pwede rin itong mag-carry ng dalawang rigid inflatable boats para sa boarding operations o rapid response. Crew complement naman ay around 72 personnel, pero automated na ang maraming systems kaya efficient. Bakit Raja Lacandula ang pangalan? Ito ay tribute sa last Raja ng Kingdom of Tondo, isang makasaysayang leader na matapang at matalino. Parang sinasabi natin sa buong mundo na proud tayo sa ating heritage habang pinoprotektahan natin ang ating sovereignty. Maganda rin na sunod-sunod ang pagdating, may Jose Rizal class frigates na tayo, Miguel Malvar class guided missile frigates, at ngayon itong OPVAS. Paano nangyari ang pagdating? Ayon sa reports, umalis si BRP Raja Lacandula sa Ulsan Shipyard noong April 30, 2026. Nasa delivery voyage na siya, at mabilis na na-track ng mga maritime enthusiasts gamit civilian ship tracking apps. Pumasok na siya sa Philippine Area of Responsibility, papalapit sa Subic Bay. Expected arrival around May 2 or 3, 2026. Pagdating sa NOB Subic, magkakaroon muna ng Technical Inspection and Acceptance Committee process. Pagkatapos nun, formal induction at commissioning. Nakita niyo ba yung video sa X ni Riho Horizon 3? Kasama pa si BRP Diego Silang at BRP Raja Sulaiman na nag-sail together. Ganda ng view, parang fleet review na. Ito yung imahe na gustong makita ng bawat Pilipino modernong barko ng ating Navy na nagpapatrol sa ating waters. Bakit importante ito sa atin? Mga kababayan, alam nyo naman ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Araw-araw tayong nahaharap sa gray zone tactics, harassment ng Chinese vessels, at threat sa ating fishermen.
Kailangan natin ng mas maraming hull sa dagat para mag-conduct ng sustained presence. Ang OPVAS na tulad nito ay hindi lang para sa combat kundi para sa law enforcement, maritime domain awareness, at pagtulong sa civilian population during disasters. Sa ilalim ng AFP Modernization Program, ito ay bahagi ng pagbuo ng minimum credible defense posture. Hindi na tayo basta-basta umaasa sa old assets. May frigates tayo na may missiles, may OPVAS na may long endurance, at pati na additional plans para sa more vessels. May balita rin na posibleng dagdagan pa ang frigates from South Korea. Ang partnership with South Korea hindi naman lihim na malakas ang ugnayan natin sa Republic of Korea sa defense. Silang ang supplier ng ating Jose Rizal class frigates, at ngayon itong OPVAS. Mabilis ang construction timeline nila mula launch hanggang delivery, ahead of schedule pa. Ito yung tipo ng reliability na kailangan natin. Bilateral ties sa training, technology transfer, at joint exercises ay patuloy na lumalakas. Sa ekonomiya rin, beneficial ito. Hindi lang barko ang binibili natin, kundi kasama ang training, maintenance support, at posibleng local industry involvement sa future. Ano ang susunod? May 5 pang Raja Sulaiman class vessels na darating hanggang 2028. PS-22 Raja Humabon, PS-23 Sultan Kudarat, PS-24 Datu Marikudo, PS-25 Datu Sikatuna, at isa pa. Kapag kumpleto na ang 6, magiging malakas na ang offshore patrol force natin. Pwede na nating i-deploy ang mga ito sa iba't ibang areas Luzon, Visayas, Mindanao para masakop ang buong archipelago. Bukod dito, ongoing din ang upgrade sa iba pang assets. May new fast attack crafts, may plans for more missiles, at pati coastal defense improvements. Step by step, unti-unti nating binubuo ang isang navy na handa sa anumang hamon. Mga hamon pa rin. Syempre, hindi lahat smooth. May budget constraints, maintenance issues sa older ships, at kakulangan sa personnel. Pero kita naman ang progress. Sa ilalim ng kasalukuyang administration, prioritized ang defense spending. Dapat lang, dahil ang seguridad ng bansa ay hindi biro. Sa inyo naman, ano sa tingin nyo? Tama ba na mag-invest tayo sa ganitong modernong barko? Comment down below ang inyong thoughts. Gusto nyo bang mas detalyado pa tungkol sa armament o comparison sa ibang OPVAS sa region? Sabihin nyo lang, paano nyo matutulungan ang channel? Kung nagustuhan nyo ang content na ito, huwag kalimutang i-like, subscribe, at i-hit ang notification bell para updated kayo sa lahat ng defense news ng Pilipinas. Share din sa mga kaibigan at pamilya na interesadong sa ganitong topics. Marami pa tayong pag-uusapan sa future videos tungkol sa FA-50 jets, more frigates, at iba pang developments. Salamat sa panunood hanggang dito. Tandaan natin, ang lakas ng ating Navy ay lakas din ng ating bansa. Mabuhay ang Philippine Navy! Mabuhay ang Pilipinas!